Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Pinigil ni Ivy ang mapatutop sa tapat ng dibdib dahil sa biglang pagsikdo ng tibok niyon. Eksaktong nagtama ang mga mata nila ng matangkad at gwapong lalaki na yon na natanaw niyang kasabay ng isa sa mga trabahador nila sa asyenda. Pero lalong kumislot ang kanyang puso nang bahagya pa itong ngumiti sa kanya. Sino kaya yon? Trabahador din sa asyenda? Hindi naman siya mukhang magbubukid Agad na pumasok sa kanyang utak. Iha, tamang-tama ang dating mo. Ho? Bahagya na napaiktad at napasulyap sa ama. Sabi ko, tamang-tama ang dating mo. May party mamaya sa bahay ni na Don Edgardo. Birthday niya. Pupunta tayo ha. Tiyak na matutuwa si Ramil kapag nalamang narito ka. Agad na naalerto si Ivy. Hindi siya umuwi para makipag-party sa mag-amang Pasipiko, lalo na kay Ramil. Pa, kaya ayoko dito mag-weekend Dahil may tatapusin akong trabaho. Ayoko nga maistorbo sa mga kaibigan ko. Tiyak nakakalampagin na naman ako sa condo unit ko para isama sa pagbabar hopping nila. Ano ka ba naman? Weekend ay puro trabaho pa rin ang nasa isip mo. I have to, Papa. May hinahabol akong promotion sa kumpanya namin Alam ko na ako na talaga ang number 1 na candidate para sa mababakanting posisyon. Siguro assistant manager. Dahil magre-resign na next month, pero gusto ko ring ipakita sa lahat na deserving ako sa pwesto. Para walang intriga. Napabuntong hininga na lamang si Mayor San Jose. Ewan ko ba naman sa'yo? Kung bakit mas gusto mo pang magtrabaho sa lungsod at makipagkumpetensya sa mga kasamahan mo para sa mataas na sweldo at posisyon. Gayong kung tutuusin, mas madali mong makukuha yan kung dito ka na lamang sa bayan natin magtatrabaho. Marami akong koneksyon sa ibang malalaking bangko sa kabisera. Tiyak na mabibigyan ka agad na mataas na posisyon. Lalo at okay ang mga credential mo. O kung gusto mo naman, ikaw na lang ang mamahala sa asyenda natin. Pa, pagtatalunan na naman ba natin yan? Alam mo naman na kaya ako nagpursiging makatapos. May iba akong plano sa buhay ko. Okay. Wala na akong sinabi. Sige na, pumasok ka na sa loob at nang makapagpahinga ka. Thanks pa. Anyway, yung sinabi ko hindi ako makakapunta sa party ni Don Edgardo. Paano kapag nalaman ni Ramil na dumating ka? Tiyak na pupunta yon para kulitin ka. Wala naman siyang magagawa Kahit nakulitin niya ako, kapag ayoko talaga. Napailing na lamang ang alkalde. Kilala nito ang anak. Matigas magpasya. Ano? Kaya mo bang magtrabaho sa asyenda? Natatawang tanong ni Nelo nang makitang nag-uunat-unat ng katawan si Frankie nang makauwi na sila sa bahay ng hapong yun. Oo naman, Grabe pa sa pagbubuhat ng mga kaing ng mangga at pag-akyat sa puno ang dinadaanan ko. At nagte-training ako, Naninibago lang siguro sa pagbubuhat. Okay. Halika na nang kumain na tayo. Pagkakain ay papasyal tayo sa ponduhan ni Bibian para makilala mo siya. Inom lang tayo ng konting lambanog o kaya ay gin. Pwede naman siguro sa'yo ang pulutang mani, Oo naman,
Pero, sino naman si Vivian? Uy, yun ang pinakamagandang dalaga rito sa amin, ano? Maraming manliligaw yun, pero kapag ka naipakilala kita sa kanya, ewan ko lang kung may pansinin pa yun sa manliligaw niya. Talaga? Oo naman, ano? Tiyak na matitipuhan ka niya kapag ka nakita ka. Sa gandang lalaki mo ba naman yan? O, akala ko ba hindi pwedeng maging komplikado ang pagtira ko rito? Tapos, may ipapakilala ka pa sa aking magandang dalaga. Pare, iba naman si Vivian. Walang sabit yun. Hindi kagaya ng natitipuhan mong si Senyorita Ivy. Bigatin ang karibal mo sa kanya, no? Talaga? Paano kung si Ivy talaga ang type ko? Aba, malaking problema yan. Sasabit ka talaga. Kaya kay Vivian ka na lamang. Tayo na. Hindi ka rin naman kasi lugi sa kanya, no? Kapag ka nakita mo siya, tiyak na matitipuhan mo rin siya. Oo na. Sige na. Pasyalan na natin. Punta na tayo kay Vivian. Baka nga mas okay yan kaysa kay Ivy. Pero duda si Frankie kung makakalimutan pa niya ang magandang mukha ni Ivy San Jose. Talagang magpinsan kayo? Kilig na wika ni Rose, kaibigan ni Vivian, at palagi ring nakatambay sa tindahan ng babae. Oo naman. Bakit ba ayaw mong maniwala na pinsan ko siya? Asik ni Nelo rito. Kasi nga, hindi kayo magkamukha, ano? Uy, Vivian. Totoo naman ang sinabi ko eh. Hindi ba? Hindi sila magkamukha ni Frankie. Oo nga. Hindi kayo magkamukha ng pinsan mo. Ani mo'y hiyang-hiya na namimilipit pa si Vivian habang nagsasalita at patingin-tingin lang ng palalim kay Frankie na tila ba nagpapakyut. Oo na, alam ko na yon. Mas magandang lalaki sa akin ang pinsan ko. Nakairap na wika ni Nelo. Pero kahit na ganito ako, kapag ka ako naman ang napaibig sa inyo, siguradong langit ang matitikman ninyo. Sus! Paano naman magiging langit kung may kasama kaming tiyanak? Hagal pa ka ng tawa ang iba pang dalaga na nakatambay din sa tindahan ni Vivian. Kayo ha? Hinahamak na naman ninyo ang taas ko ha? Kung hindi pa kayo, mga mukhang balbakwa. O, pikong ka na naman. Ikaw pa? Alam mo naman na mahal ka namin eh. Natatawang wika ni Rose. Oo nga, Nelo. Sa lahat ng kabinataan dito sa atin, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan namin, ano? Wika naman ni Sonyang. Talaga? Tila naman kinilig si Nelo sa narinig. Habang ngingiti-ngiti lang si Frankie at kunwari ay hindi pansin ang pagpupungay ng mga mata ni Vivian sa kanya. Playing demure at hindi nakikisali sa tuksuhan ng mga kaibigan. Frankie, iinom ba kayo ni Nelo? Bibigyan ko kayo ng libreng pulutan. Talaga, Vivian? May libreng pulutan kapag uminom kami ng pinsan? Sabad agad ni Nelo na matalas talaga ang pang-amoy sa kainan. Oo, Nelo. Nagluto kasi ako kanina ng papaitang kambing. Ipapatikim ko sa inyo. Lalo na kay Frankie na bago lang dito sa atin. Aba okay ah. Ano? Inom tayo, Frankie? Sige. Natatawa na lamang na wika ni Frankie. Yes, okay na. Bigyan mo kami ng lambanog ha. Wika kaagad ni Nelo. Okay. O kayo, tulungan niyo akong maghanda ng pulutan nila. Wika ni Vivian sa mga kaibigan. Sige! Naghagik-gikang pumasok sa kabahayan ang tatlong kaibigan nito. Pare, bilib na talaga ako sa gandang lalaki mo. Mukhang tinamaan na talaga sa'yo si Vivian ah. Huwag ka nang magulo. Hindi ko type ano? Paasik na bulong ni Frankie rito.
Ha? Bakit naman? Iba pa rin ang dating ni Ivy sa akin. Siya ang gusto ko. Ano? Huwag na tayo magtagal dito ha. Baka malasing tayo at hindi tayo makapunta kaagad sa hasyenda para magtrabaho. Gusto ko makita uli si Ivy. Asus! Ano ka ba? Komplikado naman yung gusto mo eh. Hayaan mo na ako. Mahirap pilitin ang sarili ano. Hindi na lang kumontra si Nelo. Sa bagay, naiintindihan naman nito ang binata. Oo nga at maganda si Bibian. At ang iba pang kadalagahan na naipakilala nito kay Frankie. Iba talaga ang ganda ni Ivy San Jose. Iba ang dating, class, at mas nakakahalinang titigan. Bakit naman ayaw mong dumalo sa birthday ng papa ko? May kalakip na pagdaramdam ang himig ni Ramil nang harapin ni Ivy ng gabing yon. Kagaya ng sinasabi ni Mayor San Jose, agad ang sumugod sa bahay nila ang lalaki na malamang naroon siya. Kahit na naiinis, napipilitan pa rin ang dalaga na harapin ang manliligaw para huwag siyang masabihang bastos. I'm sorry pero kaya nga ako umuwi rito dahil ayokong sumama sa mga kaibigan ko na gustong gumimik sa gabing yun. Malumanay na tugon ni Ivy. Pero, some other time na lang ha. Anyway, hindi naman sa itinataboy kita. Pero, nakabukas kasi ang laptop ko dahil nga may tinatapos ako. Isa pa, baka kailangan ka sa party ng papa mo. Tumayo na siya bilang pahiwatig na gusto na niyang tapusin ang usapang yon. Sige. Nagdidilim ang mukha pero napilitan na rin itong tumayo. Anyway, babalik ako bukas ha. Para naman makipagkwentuhan man lamang sa'yo. Baka kasi hindi pa rin tapos ang ginagawa ko eh. Anyway, kung okay lang sa'yo, sandali lang tayong makipagkwentuhan. Bahala ka. Sige, kahit na isang oras lang. Bahagyang nagliwanag ang mukha nito. Baka nga 30 minutes lang siguro eh. Kailangan ko pa rin kasing gumising ng maagaw eh. Dahil babalik pa ako ng lungsod dahil maaga ang pasok ko sa office. Napapuntong hininga na lamang ito. Halatang pinapalis ang inis. Sige, okay na ako sa 30 minutes. Aalis na ako. Okay, ingat ka ha. Salamat. Nang makaalis na si Ramil, ay naiiling na lang na umakyat ng hagdan si Ivy. Isang oras daw. Yun nga lang 30 minutes ay parusa na para sa akin eh. Bakit kaya inis na inis ako sa lalaking yun? Magandang lalaki naman siya. Maporma. At higit sa lahat, mayaman din. At talaga namang habulin ng mga babae. Siguro dahil nayayabangan ako sa kanya. Hating gabi na, tumahimik na ang lahat ng tao sa baryong yun. Tulog na sa kani-kanilang bahay. Patay na rin ang mga ilawan. At dahil liblib pa rin na maituturing ang baryong yun, wala ring ilaw ang ilang posteng nakatirik sa mga gilid ng kalsada. Maging sa maluwang na looban na pag-aari ni Mayor San Jose, kung saan nakatirik ang mansyon nito, ay tahimik na rin. Bukas naman ang ilaw sa labas ng bahay na tumatanglaw sa malawak na hardin. Pero sa dakong likuran ay may kadiliman na rin dahil walang ilaw doon. Ang malaking warehouse na nasa dulo ng bahagi ng looban, wala ring ilaw dahil walang nagtatrabaho doon sa gabi. Habang sa labas na maluwang na solar, isang anino ang mapangahas na gumagawa ng paraan para makaakyat sa mataas na pader. At dahil gumawi ito sa parting may malalabay na sanga ng puno na nakalaylay sa pader at lumalabas na sa kalsada, nagawa niyong ikubli ang pangahas.
Mukhang walang operation ngayon sa warehouse. Walang nagbabantay. Tamang-tama. Malaya akong makakalapit at makakapasok doon. Ilang sandali pa, pinag-aaralan ng mapangahas ang kapaligiran gamit ang isang sunglass na may night vision at nang matiyak nitong safe ang paligid, ay ani pusang tumalon sa looban. Walang ingay na nilikha ang anino at papel lang sa gaan na pagbagsak ng mga paa nito sa damuhan. Pagkunwan ay maingat na tinakbo ang tagilirang bahagi ng bahay at nagkubli. Nakiramdam sa paligid at nang makatiyak na wala pa ring hassle, ay tinakbo naman ito ang warehouse at agad na naghanap ng mapapasukan doon. Ilang sandali pa, nakahanap na ng daanan ang mapangahas nang mabuksan nito ang isang bintanang nasa likuran ng warehouse. Nang ganap nang makapasok, ay naging maayos at mabilis pa rin ang kanyang pagkilos dahil pa rin sa suot na salamin. Nailagay niya sa mga tamang lugar ang mga spy cam na dala. Nalagyan ng mga bagging device ang ilang parte ng warehouse kung saan malaya niyang nasasagap ang mga pag-uusap na magaganap doon sa mga susunod na araw. At ilang sandali pa ay kung gaano kabilis na nakapasok doon ang mapangahas, ganun din ito kadaling nakalabas sa maluwag na solar at tuluyan ang nawala sa kadiliman nang pasukin nito ang madilim na kakahuyan. At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po and God bless all.